Kung na-drive na natin siya dati na malakas na siya, mas malakas pa daw siya ngayon. So welcome to the EG investment scam. Malakas nung torque niya, pwede niyang itaob yan? Bawat pull, kinakabahan ka na niyan. Okay guys, we're here at Prime Dyno Hub where power meets precision. Kasi ida-dyno yung EG na race car ni Powerhouse, yung pinapairam sa atin dati. Grabe, ang laki na ng pinagbago nito. Ibang-iba na siya. Kung di nyo pa nakikita yan, feature namin yan sa Pinoy Build, panoorin nyo yun. Ito, malakas na EG talaga. Ito talaga malakas. Kung na-drive na natin siya dati na malakas na siya, mas malakas pa daw siya ngayon. Excited na ako makita yung lakas niya. Sabi mo, so medyo kakaiba yung dyno nila dito kasi kasaksak dun sa... Go! Ito yung dyno dito, sinasaksak sa gulong. Hub dyno. Kaya nga dyno hub. So yung ganito ba? Iba reading ng horsepower ng ganyan? Jer. Ay, si Tito Jer. Tito Jer! Siya magtotono ng race car ni Powerhouse. Yes! Iba reading ng ganyan dyno? Ah, iba. So, ano mas accurate? Meron paliwanag kung ano yung mas accurate eh. Sabihin mo, bobo sila. Bobo sila, sabihin mo. Hindi. So bakit mas maganda ba ang dyno hub kaysa sa roller type? Mas maganda to kasi wala kang spin. Okay. Ang problema, sino lang ba nag-spin dito? Yung malalakas lang. Baka malalakas lang. Mga magdarag na mga turbo-turbo. Pero sa pag-tuning wise, same lang. Lamang ka lang dito sa load control. Load control. Mas pino siya. Ah, load control. Nako-control mo rin dito. Ah. Okay. Oh, so ganun pala yan. Ayan o. Sinasaksak sa gulong yan. Promise. Mamaya, makikita nyo. Kasi sa roller, ang pinapaikot mo lang yung roller. So in general Hindi, siya. kaya nga pag walang LSD, hindi ba kanan lang? Bakit hindi naman? Kanan lang, siya lang. Nangyayari ba ng kaliwa din? May higop siya. Parang normal sa kalsada pero hindi ka lang malakas. Yung ba dito, 80%, 20 lang dito. Ah, nag-a-adjust, nag-adapt. Sabi kasi nito, pag di daw naka-LSD, isa lang sasalpak eh. So half the price lang yun. Tangin na ano, sa iba, 2-wheel drive, 4-wheel drive. Dito, One LSD wheel. na LSD. Left or right? So may karera to, kaya mo ida-dyno. Yes, yes. Saan karera natin? BRC sa yung Sparko Cup. Sparko Cup. Yeah. So Dito ano, sa Sparko Cup po yan eh. Filmos. Yeah. anong target na horsepower mo dyan ngayon? Hopefully mag 300 or more pero I'll settle for 280 to 90. Grabe, dami mong binago dyan, no? Konti lang. Dami. Munti ko na hindi makilala. It's like a whole new car. Engine ba yun? Pulot sa taas. Saan ba yung talyer na yun? Makikipulot ka kami. So, pag nag-dyno ka dito, hindi ka magugutom kasi meron Subway, meron Wendy's doon. Tapos meron pa iba, ewan ko. Again, we're here at Phoenix Gas Station, across the Shell Station na kusang tambayan natin ng mga kotse-kotse. Tapos, this is going to Katipunan, this one is going to Kogyo. Grabe, ibang-iba no? Sobrang linis ng loob. So, di ba? Kung gusto nyo makita more detailed ng kotse na to, again, watch the Pinoy Builds na ginawa dito sa kotse na to. Most likely yung karera ni Ace na sasalihan is tapos na by the time na napanood nyo to. Kulit ng rear view mirror niya. Nasa roll cage. Ang galing. Sa
sinabi sa akin ni DJ nung karera, paperamin daw sana nila ako ng headlight kasi yung headlight nila puro kaliwa. Yabang. Pag kaliwa, alam mo na, you know. Carbon roof. Papaganito rin natin soon. Kasi nagsisimula na siya ano tawag doon? Bulok-bulok. Although palit na yun, pero palitan na natin ng carbon. Yung carbon roof ba, walang tulo sa loob to? Pag umuulan? Soon, malamang soon. K-series na EG. Grabe. Michael Jackson. So, sinasabi ni Ace, Oh. buuin mo na daw yung sa'yo. Yes. Sa October daw, tapos na yun. Yes, part owner na nga siya eh. Isa na rin sa mga investors. Yes. So welcome to the EG investment scam. Sino kasama niya? Si Makoy. Si Makoy, ako, ikaw. So guys, kung gusto nyo sumama sa EG investment scam, gusto nyo maging part owner din, comment down below. Mura lang ang buy-in. Sumama ka sa buy-in sa kotse, you get to drive the car. Pero syempre, huwag mo ibabangga. Kasi pag binangga mo, Sa racetrack. Drive it on the racetrack. yes. Maganda yun ah. Maganda yun. Magandang opportunity yun ah. Hindi mo na kailangan maglabas ng sobrang laki. Oo. Pero meron kang mahirap na kotse. Sa drag lang yun, tapos bawal i-launch. Grabe yung manifold. Nasugatan nga pala ako. Oh. So, nilibre tayo ni Ace ng coffee. Ito na, nakakabit na. Medyo mabusisi lang talaga yung ganitong dyno hub. Kasi kailangan mo alisin yung, yung gulong, i-align siya para mag-center. Tapos, bobolt mo tong hub na to. Bobolt mo yung connection nito. Tapos, yun na, naka-floating na siyang ganyan. Yun yung hahawak sa kotse mo. Medyo matrabaho lang pero yun nga, kakaiba. Pwede yun? Sa lakas ng torque niya, pwede niyang itaob yan? Yung mga V8s kaya. Ayan na, Tito Jer on the driver's seat. Ay! May steam pa siya. Ano to? Naka-set up na. Ready to go. Pump gas lang yan? Pump gas lang? Blaze lang yan? So yun, piikot siya. Tapos ito yung machine connected to the system na kung saan minomonitor ni Jer. Tapos si Jer tinutuno gamit yung laptop niya inside. Naiintindihan nyo ba yung ginagawa ni Jer? Ako hindi ko naiintindihan yan eh. Alam ko yung graph, something to do with the air fuel ratio. Ano, lambdo, ewan ko. Ano ba yun? Nag-adjust here. Like what I said before, na talagang mabusing care pag when it comes to tuning. Talagang sinecheck niya muna lahat before ka mag-start ng tuning. Ano niya kung may problema or wala. Lambda. Tatanong ko mamaya kay... Alimutan ko na eh.
kasi itong kotse na to, it's going to be used for a circuit race. So, mas mabusisi mag-tune ng circuit car kasi every RPM needs to have power. Siyempre sa circuit, hindi naman one full tapos tuloy-tuloy na malakas lang. Puro high-end power lang. Kasi meron doon mga times na mag-slow down ka, so low RPM needs to have also power para maka-keep up ka sa mga kalaban mo. Grabe, ang sakit na ng tenga mo. Ingay yung exhaust ni Ace. Bale, nasa 205 na tayo. Nag-start tayo sa unang pull, parang 132. Tapos 190 something. Tapos ngayon 205 na. Targeting na hopefully mag 300 siya, sabi ni Ace kanina. Tono ka ng circuit car, mas mabusisi, no? Same lang. Parehas lang. Ano? Ano ulit? Drag car. Drag car. Kasi puro taas lang. Oo. So same lang daw pala. Akala ko mas mabusisi pag circuit car kasi kailangan every RPM na i-tweak mo. Same ng street car. Ganun rin daw ginagawa niya sa street car. So, siya yung may-ari ng dyno. Yan. Siya yung may-ari ng dyno. Kung di nyo naiintindihan, bahala na kayo. Pwede na yan. Wala pa. Ingay, no? So, naglagay sila ng malaking TV. Kasi mag-YouTube si Jer, how to tune K-Series. So boss, invite mo naman sila dito sa dyno natin. Ayos, hello! Malapit na mag-open. Sana sa October 3. Mga tuner, welcome lahat sa Prime Dyno Hub. So akala ko mas mabusisi magtono ng circuit car. Same lang? Sabi nga ni Jer, same lang. Akala ko kasi every RPM, hindi daw. Ano? Mas mabusisi. Mas Kasi mabusisi. lahat bubuhayin. Lahat kailangan. Yun nga pagkakalam ko. Sabi ni Jer, Sa atin lang yun. Don't. oh, sa atin lang yun, huwag kayong maingay ah. Puro Sabi mo. Sabi mo. Yun pala. Pero i-flip. So, ganun. So kasi meron kasing setting sa Hondata na put power in 3,000 RPM, 4,000, 5,000. So i-on mo lang, bibilin mo lang yung firmware na upgrade, yun. On-off lang. On-off lang. Okay. So, yun yung secret. Yun yung secret. Yes. Yun yung secret. Okay. Yun yung hack, kumbaga. Sana maging ganyan na yung atin. K24. Pero mayroon pa kaming binubuo ni Ramon nga, ni Tuso, nating K24 ng EG, alam nyo yun. Hopefully soon daw, tutulungan tayo ni Ace makuha yun. Pero most likely hindi ganito malakas yun, pero malakas pa rin yun, sure ako. So, kinakabahan ka rin pag dinadayo yung sasakyan mo. Every time. Normal pala yun. Normal pala yun. Ang exciting na naman yung on the way. Okay lang mangyari mga stock na cake ko. Pero yung mga ganito, siyempre, kinakabahan tayo. Bawat pull, kinakabahan ka na yan. Normal pala yun. Sa atin, stock lang. Kinakabahan na ako. Bawat pull eh. Sa tayo na naman yung on the way lang talaga yung masaya tsaka yung pauwi na eh. Pauwi na. Pauwi minsan di eh. Kasi may nangyari na kung sakali. Ikaw ba, kinakabahan ka pag nagda-dyno? Hindi naman. Ha? Hindi. Si Ace daw kinakabahan. Ba't naman? Siyempre,
buo yung engine niya daw. Baka mamaya hindi na buo paglabas. Yan. Plus yung disc. I-dub nyo na lang yung sinasabi nila. Pre, paano ba to? Paano ba to, huy? Pinindot ko lang to, biglang ganyan nangyari. Nawala yung screen eh. Ewan ko, paano ba yan? Nam mo. Ayan o, yung dilaw. Diba? Tanong mo nga kay ano kung paano to. Bahala na. Di ko alam. Gaya mo na siya. Ganyan na lang yan. Maingay nga. Ingay! Sobra ingay. Layo na natin nun, maingay. So, tanong natin kay Kuya Jar, ano na balita? Itsura niya outside, dami ng tao. So far, okay naman yung kotse, wala pa rin nangyayari. Kasi kinakabahan si Ace. Ano na balita? Kacholo. Parang lang. Ayan na. Wala. Dos. Ganit? Spark plugs lang pala eh. Ayun. Spark plug lang. Ayun tayo spark plug. Sa talang kayo. Doon eh. Sa talang kami. Feeling ko may supa kayo dalawa nito eh. Ha? Wait, we can't see anything that they're looking at this place. Kabila. Teka, Ano po? Hindi mo magaling. hindi. Layo. Dahil yung isa ganun. Sige nga, yan. Okay, may piston pa daw. Kaya na yung head. Kaya pa yung head eh. So, tapos na yung dyno session natin. Unfortunately, hindi nakatapos yung kotse minor issues. Minor pa yun sa makina. So, That's racing! that's racing for you. Ayun si Ace. Ayun si Jer. Yung ako green tsaka yung ikaw tayo. So, Ang laki na ginaganon, no? pero grabe. Lakas. Sana makapag-K-series rin tayo ng EG natin kay Gracie. Hindi lang yun sa kanya. Sana ako rin. Pero bubuin muna natin sa kanya. Bago yung akin. Kasi yung akin umaandar na eh. So yun. Kaya kung magre-racing kayo, be ready. Be ready. Say bye-bye. Say like and subscribe. Like and subscribe. Oh guys, so pauwi na tayo. So, merong unfortunate event na nangyari sa makina. Yung tensioner is bumigay. So, it's a minor mishap. So, hindi ako sure kung ito ibubuhin ulit yung makina para maihabol sa karera this weekend. Kasi this weekend is going to be the GT race, no? Sa BRC. Not sure kung ibubuhin ulit. Pero knowing Ace, mas malamang gagawa ng paraan yan. Kasi 1 week nila binuo yan eh. Yung new setup na yan. Bilis lang. Oo. So, yun. So, that's how it is sa dyno. Hindi ka talaga sure kung makakatapos o hindi. And, at the same time, minsan kasi, if it's overly modified, things like that happen, no? Kaya minsan masarap pa rin magpa-dyno ng stock eh. Maski yung stock natin, kinakabahan ako ng gano'n. So, part of racing. Part of racing, sanay naman na sila sa ganyan. Yun talaga ang problema pag super modified ang mga sasakyan. So, before nangyari yung sa tensioner, 240 horsepower na siya without VTEC. Without VTEC. So, kung nakatapos ang dyno yun, surely it would reach 300 something. 300 lows. Yun yung sabi ni ni Jerry, diba? 300 yun. So again, kung gusto nyo makita yung whole car,
Ginawa namin ng video yun ng Pinoy Builds. Ah. So panoorin nyo yun. Links in the description. And most likely tapos na lahat ng karera by the time na napanood nyo to. Yes, sir. Ganda ng dyno sa Marcos Highway. Oo. So guys, kung papadino kayo, let us know. We can hook you up sa Prime Dyno Hub. As we can also hook you up with Jeremy, the tuner. Or you can bring your own tuner, 'di ba? Sa Prime Dyno Hub. We can hook you up sa builder. Sa builder din. Kung gusto nyo magpaturbo ng FD, meron package si Tusok. Oo. Or kung gusto nyong mag-eksperimento ng build, edi we can do that for you naman. Kasi yung Prime Hub, hindi pa siya operational, diba? So October by 3. October 3 Opening, full sabi ni operation Randolph. siya. Okay. Yes. So, say hi, Sam, to the vlog. Where did you go? Dino. What happened in the dyno? The makina explode. See you in the next vlog.